Magandang gabi mga kaibigan. Ang pamagat ng kuwento natin ngayon ay Immortal. Si Melchor at Diego ay mga binatang pulubing pagala-gala sa lansangan. Lagi silang napapahamak dahil kay Melchor. Mahilig kasi itong gumawa ng masama para lang mabuhay. Madalas na nagugulpi si Diego ng taong bayan dahil lagi siyang ginagawang pain ni Melchor. Pero kahit ganon, ay hindi maiwan ni Diego sa Melchor. Itinuturing niya kasi itong kapatid kahit pa hindi sila magkadugo. Isang araw ay gutom na silang dalawa. Kaya naisip ni Melchor na nakawan ang unang taong makikita nila sa daan. Tahimik na nag-aantay sa isang eskinita ang magkaibigan. At nang makita nilang dumaan ang isang matandang lalaki, ay sinimulan nila ang kanilang plano. Kakausapin ni Melchor ang matanda. Manghihingi siya ng limos, habang si Diego naman ang pupunta sa likod ng matanda at nanakawin ang pitaka nito. Ngunit napansin ng matanda ang ginagawa ng dalawa at bago pa makuha ni Diego ang pitaka nito ay nahuli sila. Nagtakbuhan ng magkaibigan. Nang makalayo ay tinanong ni Melchor si Diego kung nakuha niya ang pitaka ng matanda. Nagalit si Melchor nang ibinigay ni Diego ang isang nakarolyong papel. "Hindi ito ang gusto kong nakawin mo," ang sabi niya kay Diego. Ngunit nang buksan ni Melchor ang papel, ay isa pala itong mapa. Nakalagay doon kung saan matatagpuan ang isang kuwebang punong-puno ng kayamanan. Nawala ang galit ni Melchor at sinabihan si Diego na pupuntahan nila ang lugar na yon. Naglakbay ng 1 linggo ang magkaibigan bago sila makarating sa kuweba. Dahan-dahang pumasok ang dalawa hanggang sa mapunta sila sa gitna ng kuweba. Puno ng gintong barya ang sahig at nakakalat sa paligid ang samut-saring mga kayamanan. Walang mapaglagyan ng kaligayahan ang dalawa. Ngunit biglang nawala lahat ang kanilang mga ngiti nang makita nila ang isang nakakatakot na higante. Ito ang bantay ng mga kayamanan. Paikot-ikot sa kayamanan ang higante at dahil doon ay hindi makakuha ng tiyempo ang magkaibigan para kumuha ng kahit konting kayamanan. Nakaisip na naman ng plano si Melchor. Sinabi niya kay Diego na lumabas sa kanilang pinagtataguan at kumuha ng kayamanan, habang siya naman ang magbabantay sa labasan ng kuweba para siguraduhin ligtas na makakatakas si Diego. Naisip ni Diego na delikado ang pinapagawa ni Melchor, pero malaki ang tiwala niya sa kanyang kaibigan. Kaya sinunod niya ang sinabi nito. Sabay silang lumabas sa kanilang pinagtataguan. Tumakbo papuntang labasan si Melchor, habang si Diego naman ay abala sa pagkuha ng mga iba't ibang kayamanan at sa pagsilid nito sa kanyang dalang bag. Pero sandali pa lang ay nakita na agad ng higante si Diego. Napatakbo si Diego, ngunit mabilis ang higante. Hinampas nito ang labasan gamit ang malalaki nitong mga kamay, at dahil doon ay gumuho ito. Nakulong si Diego kasama ng higante. Takot na takot si Diego, wala siyang mapagtaguan. At mukhang galit na galit ang higante sa kanya. Sumuko na si Diego at tinanggap na lang ang kanyang kapalaran. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pero may tumawag kay Diego mula sa dala niyang bag ng kayamanan. Nagmamadaling binuksan ni Diego ang bag habang palapit ng palapit ang higante. Nakita ni Diego sa loob ng bag ang isang magarang bote. Puno ito ng dekorasyon at kulay ginto ang takip. Nanggagaling sa loob nito ang boses. Sinabi ng boses sa bote kay Diego,
na kaya niyang tuparin ang mga hiling nito. Ang kapalit ay palayain siya mula sa sumpa ng bote. Sumagot si Diego na gustuhin man niyang tulungan ang boses sa bote ay hindi niya na ito magagawa dahil papatayin na siya ng palapit na higante. Ganun ba? Huwag kang mag-alala, sabi ng bote kay Diego. Hahampasin na ng kamay ng higante ang katawan ni Diego. Napasigaw siya ng malakas. Ngunit lumiwanag ang paligid. Napapikit si Diego ng ilang sandali at sa muli niyang pagdilat ay nasa labas na siya ng kuweba. Ang akala ni Diego ay katapusan na niya. Hindi siya makapaniwala sa nangyari pero nakahinga siya ng maluwag at nagpasalamat sa bote. Dahil sa ginawa ng bote ay pumayag si Diego sa gusto nito na kailangan tumupad ng 3 kahilingan ng bote bago ito lumaya sa sumpa. Naisip ni Diego na hanapin si Melchor para sabihin ang nangyari at para tulungan siyang umisip ng mga ihihiling. Ilang minutong hinanap ni Diego si Melchor. Nakita niya itong pauwi na sa kanilang bayan. Hindi makapaniwala si Melchor nang makita niyang buhay si Diego. At mas lalong di makapaniwala sa kinuwento nito tungkol sa bote. Nakaisip na naman ng plano si Melchor. Sabi niya, doon na sila sa gubat matulog dahil gabi na. At sa umaga na lang sila hihiling sa bote. Pumayag naman si Diego, ngunit nang mahimbing na ang kanyang tulog, ay ninakaw ni Melchor ang bote at mag-isang umuwi sa kanilang bayan. Nagising kinaumagahan si Diego. Wala na si Melchor at ang bote. At higit sa lahat, hindi niya rin alam kung paano makakabalik sa kanilang bayan. Isang buwang nagpaikot-ikot si Diego sa gubat hanggang sa makita niya ang isang matandang lalaki. Naaalala ito ni Diego. Siya ang matanda kung saan galing ang mapa ng kayamanan. Siguro ay nahanap niya ang mga kumuha sa kanyang mapa. Naisip ni Diego. Ngunit mahina na siya at hindi na makagalaw dahil puro tubig na lang ang kanyang iniinom noong mga nakaraang araw. Wala siyang magawa nang buhatin siya ng matanda at mawalan ng malay. Sa muling pagising ni Diego ay nakahiga na siya sa isang magara at malambot na kama. Nakasuot siya ng malinis na damit. Hindi niya naiintindihan ang nangyayari. Kasabay ng pagising ni Diego ay pumasok sa kwarto ang matanda. Pinakain niya ng lugaw si Diego at umupo sa tabi nito. Alam mo ba ang nangyari sa kaibigan mo? Tanong ng matanda. Umiling si Diego para sabihin hindi. Gusto mo bang ikwento ko ang nangyari kay Melchor? Tanong uli ng matanda. Tumango si Diego. Nabalitaan daw ng matanda na may isang binatang biglang yumaman sa kanilang bayan. Sa sobrang yaman nito ay binili nito ang buong bayan at nagpatayo ng napakalaking mansyon. Kaya agad pinuntahan ng matanda ang binata at binisita ang bahay nito. Nagpanggap siyang isang manunulat at sinabing dumalaw siya para gumawa ng libro tungkol sa buhay ni Melchor, na kung papaano ito yumaman ng husto. Tuwang-tuwa naman si Melchor dahil kilala na siya at may gusto pang gumawa ng libro tungkol sa buhay niya. Dahil dito ay hindi niya napansin na ito ang matandang kanilang pinagnakawan ng mapa. Pinakita ni Melchor sa matanda ang loob ng kanyang magarang mansyon at kung gaano karami ang kanyang magagandang asawa. Nang matapos nilang ikutin ang buong mansyon ay naupo sila para kumain. Doon na totoong nagpakilala ang matanda. Sinabi niya kay Melchor na siya ang nagsumpa sa bote at nagtago nito sa kuwebang binabantayan ng higante. Pinaliwanag niya kay Melchor na masama ang espiritong nakakulong sa bote at pagkatapos ng 3 hiling ay makakalaya na ito. Base sa nakita ng matanda
ay nakadalawang hiling na si Melchor, ang kayamanan at mga babae. Pinilit niya si Melchor na huwag nang humiling at baka mapahamak ang buhay nito. Ngunit matigas ang ulo ni Melchor. Sinabi niya sa matanda na salamat at dahil sa kanya ay alam na niya ang kanyang huling hiling. Nilabas ni Melchor ang bote mula sa loob ng kanyang magarang damit at hiniling na maging immortal. Pumayag ang bote. Tinupad nito ang hiling ni Melchor. Pagkatapos ay nabasag na ang bote at nakawala ang masamang espiritu. Kaya nagmamadali itong hinabol ng matanda. Pagkaraan ng 2 araw ay nabalitaan ng buong bayan na patay na si Melchor. Pinatay siya ng kanyang mga asawa at pinagati-hatian ang kanyang kayamanan. Nalungkot si Diego sa nangyari kay Melchor kahit pa masama ang ginawa nito sa kanya. Inampon ng matanda si Diego at pinag-aral ito. Pagkaraan ng maraming taon ay naging sikat na manunulat si Diego. Ang pinakasikat niyang libro ay ang kwento tungkol sa buhay ng kanyang kaibigang si Melchor.